Magandang araw ulit mga ka-DRRM. Ito yung naiwanan natin na topic last time dito sa barangays ng Bagutari and Malapagay. So mag-simulate tayo ng flooding dito sa dalawang barangay na ito na katabi ng Cagayan River. So sa flood simulation natin, may scale, river level gauge scale sa ilalim ng tulay na basehan natin ng taas ng tubig ng Cagayan River. So ilagay natin sa 28. So makikita natin na may artificial stream dito na kinukuha niya ang tubig dito sa Cordillera side na bumababa dito sa Santo Tomas. Now, interesado tayong malaman, halimbawa ikaw ang chief executive, kung sino ang mga maapektuhan dito sa Santo Tomas. So at random, mag-click tayo. So makikita ang pamilyang ito, pamilya ni Mr. Lopez, family, house members of 3, religion Roman Catholic. So ulitin ko, itong data sets na ito, pwede nating dagdagan, hindi natin limitahan dito. Gusto nyong malaman yung sakit, allergies, special needs, o kung ano pa man, occupation ng tao, kahit ano, for as long as ilagay natin sa baseline data, ilalabas niya dito. Now, mag-click pa tayo ng ibang bahay na hagip ng baha. Pamilya ni Mrs. Agub Charito, ang religion nila Iglesia ni Cristo. So dalawa silang Iglesia ni Cristo. So hindi ito kumakain ng dinuguan. So sa pag-prepare ng community kitchen, alam natin na pag tayo responder, huwag natin bibigyan ng hindi nila pwedeng kainin. Katulad din ng mga Muslim brothers natin na hindi pwedeng kumain ng pork. Ganyan lang kasimple, mga ka-DRRM, ang gamit ng application na ito. Dito naman sa barangay Malapagay, ito, pamilya na naman ni Apostol Carmelita, family of 5. Dito naman sa banda rito, family ni Pagigan Ambrosio, family of 4. So ito yung mga potential evacuees natin na ililikas sa mga evacuation center na sinabi ko noon na at that time, mga school buildings ang ginagamit natin. So kaya sa baseline data natin, may mga schools dito na pwedeng pagdalhan. Now, paano natin dalhin, paano natin tulungan ang Santo Tomas kung nasa eastern side tayo ng Cagayan River? So kailangan tumawid tayo. So kailangan makita natin ang detalye kung paano yung access. So makikita dito na may roads. Tapos may tulay dito sa barangay ng Kansan. So dito pwedeng tumawid para tulungan ang Santo Tomas just in case may mga pagbaha. Just in case naman na may mga barangay na sa Santo Tomas na hindi hagip ng pagbaha. Tingnan natin yung household ng
buong Santo Tomas. I-unselect muna natin ang Bagutari. Wait. Mali. Tingnan natin pala yung household ng buong Santo Tomas. Yan, buong Santo Tomas. So, ito, mga barangays na ito, hindi hagip yung mga households na yan. Hindi hagip ng pagbaha. Pero kung natag sila, maghanap tayo ng natag na anong barangay ito? Biga Oriental. Biga Oriental. Ayan. So kung naselect ang barangay na yan, pwede natin makita family ni Mr. Lacar Edward. So ano ang kahalagahan nito? Kahalagahan nito, pag may mangyari rin sa mga barangays na yan, pwede din nating tulungan. Halimbawa, earthquake, nagiba yung bahay. Halimbawa, high-rise yung bahay niya, 3 stories, nagiba. Alam natin kung sino ang laman. Tulad din nito, isa pa, bahay ni Marzano Francisco. So, alam natin kung sino mga victims. Halimbawa, nasunog na yung bahay niya o may bagyo, nagiba yung bahay niya. Alam natin kung sino mga victims. So, yan lang mga ka-DRRM. Yan ang kahalagahan ng application na ito. Sa susunod, ipapakita ko kung paano natag ito. Kung paano nakuha itong mga pangalan na ito. At paano na ipasok sa system. So hanggang dito na lang tayo. See you next session. By the way, before i-end ko ito, pasalamat ako kay Dean Emerson Barceliano, former Dean ng College of Forestry and Environmental Management, dahil siya ang kumuha sa akin as one of the pool of professors doon sa College of Forestry, doon sa Cabagan campus of the Isabela State University. At nung umalis siya, pumalit si Dean Maricon Perez. Pasalamat din ako sa kanya at sa pagtitiwalang binigay sa akin sa capacity ko na magturo ng DRM at saka climate change adaptation. Maraming salamat sa inyong dalawa, Dean Barceliano and Dean Maricon Perez. Thank you very much. Till next session.